Three misconceptions in life. So first is, experience is the best teacher. That is very wrong. Alam niyo kung anong pinakamagandang teacher or pinaka-best na teacher? It's the Word of God, the Bible. Kasi kapag ikaw ay nag-rely lang sa mga experiences mo, for example, may gusto kang gawin or hindi mo alam kung ano ang dapat mong gawin, so ang ginagawa mo is hindi mo na lang inuulit yung mali na gawa mo the last time. Pero madami pa rin yung ways. So you still have choices. At ang magiging dating niyan sa'yo is trial and error pa din. Kapag ito pinili mo, hindi mo alam kung tama yan. So you will still guess. So ang ginagawa ko kapag meron akong gustong gawin or meron akong hindi alam kung tama yung gagawin ko, nagbubuklat ako sa Bible, random flipping of the Bible 3 times. And believe it or not, lagi niyang tinuturo sa akin kung ano ang next best step na dapat kong gawin. But don't blame the Bible or the Lord if ginawa mo yan at hindi mo nakuha yung sagot na gusto mo. Or mali yung ginawa mong step. Kasi dalawa lang yan. It's either hindi maganda yung intention mo or the second one is yung faith mo ay hindi 100%. Ibig sabihin, sinasabi mo lang yan sa bibig mo na I trust the Lord, my faith is in you, pero sa loob mo ay hindi talaga ganun. Second misconception na babanggitin ko is live life to the fullest. So ano ba yung fullest na sinasabi? Most of the people, they will say, oh, I wanna buy all the things that I want, or I wanna travel all around the world. Diba? But you know what? That is not the purpose of life. So tayo ay nabuhay sa mundong ito para makilala natin ang Diyos. Para mag-follow tayo sa footsteps niya and share it with the people. Lalo na sa mga loved ones natin. Kasi yan ang gusto nating mangyari. Hindi lang tayo yung nakakaramdam ng joy and peace. And na hindi lang tayo yung makaranas ng eternal life. Kaya gusto nating i-share yan sa mga tao. Worldly things don't matter. But don't get me wrong, hindi ibig sabihin na masama yung mag-travel kung may pang-travel ka naman. Hindi masama yung bumili ka ng mga bagay na para sa sarili mo. Hindi rin masama na kumain ka or bumili ka ng mga pagkain na hindi mo pa natitikman. It's not wrong. Magiging wrong lang yan kapag yung intention mo is not pure. And hinihinder ka ng mga things na yon na mag-glorify kay God. Third misconception na sasabihin ko is happiness is the key to success. And again, that is very wrong. Isipin mo, may mga sobrang yaman, sobrang sikat, sobrang dami ng mga friends. Pero bakit meron silang anxiety, may depression, and yung iba nagko-commit pa ng SUICIDE? Bakit? Because happy nga sila dahil meron silang car, may mansion, may mga big bank accounts, pero walang peace and joy sa puso nila. Tapos meron din mga tao na super salat sa buhay. They don't have decent homes, they don't have money, they don't have cars, they even struggle kung ano ang kakainin nila the next meal. Pero bakit parang ang sasaya nila? Bakit parang ang gaan-gaan pa din ng buhay para sa kanila? Because they have God in their hearts. Nakilala na nila si God at naniniwala sila that God will provide. Kasi isipin mo na lang, yung mga ibon, yung mga fish, sila nakakakain, nabubuhay sila. Ikaw pa kaya na tao na created in the likeness of the Lord, pababayaan ni God? So yun, joy and peace ang kailangan natin. It's not happiness, because happiness is affected by worldly things, ng mga bagay na makakapagpasaya sa flesh mo. Sa bibig mo, masarap na pagkain. Sa body mo, yung pampaganda or yung mga damit na mga gusto mong isuot. Diba? Yun yung mga worldly things. So that will give you happiness, pero hindi ibig sabihin no na magkakaroon ka din ng joy
sa puso because only God can give that to you. So madami pa yung mga misconceptions pero as of now, three muna yung babanggitin ko. So I hope na you ponder about these thoughts and reflect. God bless you. God bless us po.